Kuwento ni Manuel. Walang eksaktong taon, lugar ng San Rafael, Bicol. Ang pangunahing hanap buhay namin sa aming lugar ay panguhuli ng isda, subalit minsan naman ay sa fish panan, malapit sa mga nakatanim na bakawan. Masipag ang mga magulang ko sa paghahanap buhay, kaya naman itinuon ko na rin ang aking sarili upang tumulong sa kanila sa pagtungtong ko ng 18 anyos. Nag-iisa nga lang pala akong anak ni Inay at Itay na tagapagmana ng kanilang pishpanan, kaya naman pinagbubuti kong pagsama sa kanila upang mas aralin pa ang pangangalaga roon para sa pagdating ng takdang panahon na maaari na yung ipagkalob sa akin ay alam ko na ang aking gagawin. At dahil nga sa dalawa ang aming hanap buhay, pangingisda sa kalautan ng dagat at pangangalaga ng fish pan, na habang pinapalaki pa lamang namin ang mga alaga naming hito, kasalukuyan naman kaming nangingisda sa karagatan para sa aming pangaraw-araw at pangkonsumo sa mga alaga naming isda sa fish panan. Malapit lang ang aming bahay sa karagatan kung saan doon kami eksperto sa pamumuhay. Hanggang sa isang araw, inutusan ako ni Inay na tingnan ang mga alaga naming hito sa kadahilanang magtutungo mano sila sa kabayanan para sikasuhin ang titulo ng lupa namin. Dali-dali naman ako nagtungo roon at habang binabaybay ang daan na may bakawan, patuloy pa ako sa aking pagsipol habang may masarap na hanging dumadampi sa aking balat na nagpapagalaw naman sa dahon ng bakawan. Maya-maya pa nang makarating na nga ako roon, kagad kong pinakain ang aming mga alaga. At habang pinapakain ko na nga yun, may naririnig akong lumalagapak na mga bato na tumatama sa mga dahon doon, pati na rin sa mga puno. Sa kadahilanang may kasukalan pa noon ang aming sityo, malapit sa karagatan. Dahil na rin sa kokonti pang naninirahan sa aming lugar noon, hindi katulad ngayon na halos magkakalapit na rin ang mga tahanan. Hanggang sa masipat ko itong si Enzo na may daladalang tirador, pati na rin mga ibon na kanyang nahuli sa mga oras na yun. Sambit na wika pa nga nito ng paglapit sa akin. Manuel, hindi ka pala lumaot? At bakit nag-iisa ka lamang dito sa palaisdaan ninyo? Tugong wika ko naman sa kanya nang. Hindi muna kami lumaot ni Itay. May naasikaso lang sila sa bayan, kaya dito muna ako sa palaisdaan mag-isa. Mukhang marami ka na yatang nahuhuling ibon ah. Oo pangsamantala munang manghuhuli ako ng ibon kasi yung bangka ko nung nakaraan na paglakas ng alon dahil sa amihan. Nakalimutan kong nasa may tabing pangpanga pala yung bangka ko, hindi naman kalakihan yung pinagtalian kong bato. Ayun at pinagpad sa tabing pangpang. Ang nangyari nabutas, naibalandra kasi ng malakas na alon. Kaya eto, para may maipang ulam lang kinakailangan kong manghuli ng ibon. Mukhang napapadalas naman yata yan. Baka nuno naman ang matirador mo dyan. Sigurado akong sa albularyo ang punta mo. Wala Ito lang yung mabilis na paraan para magkaroon kami ng pang-ulam. Hindi mo naman ako binibigyan ng alaga mong hito. Ano ka ba, Inson? Maliliit pa nga yung mga alaga namin Hindi pa pwedeng pangulam yan. Pero hayaan mo, kapag nasa ustong sukat ng mga isda, huwag kang mag-alala at bibigyan kita. Promise yan Manuel. Tatandaan ko yung sinabi mo. Sana nga maayos na yung bangka ko. Para kahit papano dyan lang sa may tabi pwede na ako manghuli ng isda. Para kahit papano may pang-ulaman lang. Ipaayos mo na kasi dun sa nagpapanday ng bangka para naman wala ka ng ibang alinlangan at muli ka na makapaghanap buhay. Yun na nga ang gusto ko Manuel. Kaso si tatay, alam mo naman ang ugali nun. Mas inuuna pa yung pambili ng alak niya kaysa ipaayos yung bangka ko. Doon na nga lang ako kumukuha ng ibinibigay ko kay nanay. Si tatay kasi, wala ring pakinabang sa amin. Araw-araw na lamang lasing. Magkano ba nga abutin ng pagpapaayos ng bangka mo? Hindi ko rin alam Manuel. Nawasa kasi yung makapal na plywood na nakakabit doon sa may baul ng bangka. Ganito na lang Inson. Kung sakaling hindi pa rin kami lumahot ni Itay bukas, sumama ka sa akin para kung sakaling marami tayong mahuling isda, bibigyan kita ng kaparte para naman may paayos mo na yung bangka mo. Nakakahiya naman sa iyo Manuel, pero hindi ko tatanggihan yung alok mo kasi naaawa na rin ako kay nanay.
Nakikilabahan na lang para lang matustusan yung pang-araw-araw namin. Kinabukasan ng umaga, pinagtulungan naming bote ni Inso ng bangka. Kami munang dalawang mangingisda. Sa kadahilan ng hindi pa tapos nitay ang pag-aasikaso ng titulo ng lupa sa bayan. Baka sa mukha ni Inso ng tuwa at nananalangin marami kaming mahuling isda sa aming magkasamang paglaot sa iisang bangka. Hanggang sa baybay na nga namin ang karagatan at napadpad kami sa isang isla na kung tawagin ng mga mangingisda ay Puting Bato. Naging katawagan niyon dahil na rin sa di kalayuan. Kapag pagmamasdan mo nga naman ito, purong kulay puti lamang na bato ang mapapansin mo na ayon pa sa mga sabi-sabi, pinamumugaran umano iyon ng mga engkanto at kung ano-ano pang uri ng mga elementong naninirahan doon. Ngunit para sa amin ni Enson, wala lang naman sa amin iyon. Sa kadahilanang wala pa naman kaming nararamdaman at kahit na nga sabihin ng mga taong wag mangisda sa lugar na iyon, nagpatuloy pa rin kami. Sa kadahilanang malapit sa islang iyon ay nandudoon ng maraming isda na kinatatakutan naman ng mga taong lapitan dahil marami raw umanong nangangalaga roon, mapa-elemento ng dagat o mapalupa. Wika pa nga ni Enson habang inarya na namin ang aming PC na mayroong kawil at pamain. Sigurado tayo dito, Manuel. Marami-raming isdang mauhuli natin dito. Para naman may paggawa ko na yung bangka ko. Kaya nga dito ko tinumbok yung pagmamaniobra ng bangka para siguradong hindi tayo mabokya. Huwag mong sasabihin kay Tay na dito tayo ng isda ha. Kasi mapapagalitan ako noon. Ayaw na ayaw niya kasi magtungo rito sa may Puting Bato. Marami na raw kasi ang nawala rito eh. Nabangka na lamang nakita at wala na yung mangingisda. Bali-balita lang naman yun eh. At isa pa, mga bata pa tayo nun. Siguro panakot lang ng ibang mangingisda para yung iba lang ang makinabang dito. Ano ka ba, Inson? Di ba si Aling Binay? Naging byuda dahil dito. Kinuha umano ng mga engkanto ang kanyang asawa at dinala sa Puting Batong yan. Sabi pa nga ng ibang mga nakakaalam, ang mga taong nawawala rito ay nandiyan sa isla sa pangangalaga ng mga engkanto. At sa ilang minuto naming paghihintay, walang patid nga ang panguhuli namin ng isda na halos mapuno na namin ni Inson ang daladala naming styrofoam na pinaglalagyan ng aming mga nahuli. Maya-maya pa sa aming pagpapatuloy, napatingin ako sa tubig. Nagulat ako nang makita iyon na nagmumula sa kanang bahagi. Para itong isang ipo-ipo na dahan-dahang lumalaki na papalapit sa amin. Madali kong pinandar ang makina ng bangka upang makalayo kami roon ni Inson sa kadahilan ng bibihira ang nakita kong yun at maaaring higupin kaming papailalim dahil na rin sa dahan-dahang paglaki nito na maaaring ikalubog ng aming bangka kung mananatili pa rin kami doon. At nang bagya na nga kaming makalayo, nagtataka kami ni Inson kung saan ang galing ang ipo-ipong nasa ilalim ng karagatan. Samantalang kalmado naman ang dagat at wala rin nagbabadyang malakas na ulan para pagmula ng ipo-ipo. At ang palaisipan pa nga sa amin, dapat ay nagmumula yon sa itaas at hindi sa ilalim ng dagat. Sambit na wika ko pa nga kay Inson habang gulat na gulat dahil sa bilis ng pagpapatakbo ko ng bangka. Pasensya ka na, Inson ha. Nang makita ko kasi, hindi na ako nagdalawang isip na patakbuhin agad ang bangka. Kasi sigurado kong lalamunin tayo ng ipo-ipo sa ilalim ng dagat at baka yun ang maging huling buhay natin dito. Nagulat nga ako sa'yo, Manuel eh. Akala ko kung napapano ka na. Dali-dali mo ba namang paandarin ng makina? Ayun tuloy pati yung mga PC natin na iwan na sa dagat. Paano na tayo ngayon yan? Huwag mong alalahanin ang pising yun. Madali lang naman gumawa eh. Ang mahalaga yung buhay natin. Isa pa, marami na tayong nahuli. Sapat na ito para may panggawa ka na ng bangka mo. Umuwi na tayo kesa may mangyari pang masama sa atin ngayon. Nagpatuloy na kami sa aming pag-uwi. Muli na naming binaybay ang karagatan hanggang sa makarating sa may Pangpang. At sa pagsalubong naman ng mga mamimili o
o yung tinatawag naming mga maglalako. Kinukuha na nila sa amin ang mga isda at bibilhin ng sapat sa presyo upang sila na ang bahalang magtinda para pagkakitaan. O eto ng kaparte mo, Inson. Malaki-laking halaga na rin yan. May papaayos mo ng bangka mo. Salamat sa pagtulong mo sa akin, Manuel. Malaking pagtanaw ng utang na loob ito. Hayaan mo balang araw makakabawi rin ako sa'yo. Irerekta ko ng bangka ko sa may pandayan para hindi ko na magamit ang perang ito. Lalo na kapag nalaman ni Itay na may pera ako. Baka humingi pa yon o kaya ay kunin pa ang pinaghirapan natin. Gusto mo bang buhatin na natin ang bangka para dalhin sa magpapanday? Totally hindi naman kalakihan ang bangka mo. Kayang-kaya natin yon hanggang sa makarating sa tahanan ng panday. Sige Manuel, samantalahin ko na yung oras mo. Kasi sigurado akong bukas abala ka na naman sa paghahanap buhay. Lalo na sa pag-aalaga ng mga isda mo sa pispanan. Madali nga naming binuhat ni Inson ang kanyang bangka. Sira-sira talaga iyon. Bali ang 2 katig. Habang wasak naman ang unahan na naging dahilan ng pagkasira ng plywood. At nang madala na nga namin sa nagpapanday, 1 linggo pa umano ang lilipas bago lubusang matapos ang kanyang bangka. Makalipas ang 1 linggo, nakita ko na lamang si Inson na ibinubunsod ang kanyang bangka sa tabing pangpang. Katulong ang nagpapanday sa kadahilanang tapos na ito na maaari niya nang gamitin sa paghahanap buhay. Dagli ko siyang nilapitan doon upang kamustahin habang nagwiwika ng, "Ganda ng bangka mo, Inson, at pinturado na rin ha. Talagang kinontrata mo na yung magpapanday. Pati ang sagwan mo pinapinturahan mo na rin. Baka naman madulas yan sa kamay sa pagsasagwan." O ikaw pala yan Manuel. Sayang kasi yung pintura kaya ipinasama ko na pati yung sagwan. Salamat sa tulong mo Makakapaghanap buhay na uli ako at makakatulong kay nanay. Hindi na ako mantitirador ng ibon dyan para lang may maipang ulam kami. Mabuti naman kung ganun, Inson. Nahikabit mo na rin ba ang makina? Oo, nandito na Manuel. Hindi naman kasi kalakihan ang makina ko kaya madali lang rin ikabit dito. Siya nga pala, hindi ka ba magbabantay ng pispanan nyo? Nanduro na si Itay. Siya raw munang titingin sa mga laga namin. Kaya pala. Minsan magkasama naman tayong lumaot para naman hindi boring sa gitna ng karagatan. Lalo na pagdating ng tanghalian. May makasama man lang sa pagkain. Hiramin mo yung bangka ng tatay mo. Tapos dito naman ako sa bangka ko. Total madalas naman nagbabantay ang tatay mo ng pispanan na halos hindi na rin lumalaot Kung ikaw na lang kaya humawak ng bangka ninyo. Sinabi ko na rin yung kay Tay. Wala pang tiwala sa akin. Pero kapag may kasama ako pumapayag naman yun. Parang tulad nung nakaraang pangingisda natin. Pero susubukan ko pa rin ipagpaalam. Total 2 naman tayo. Magkaibang bangka nga lang. Isang araw, muli kong ipinagpaalam kay Tay ang bangka. At muli kong ang sinabi sa kanya na ako nang mamamahala roon. Habang abala siya sa pag-aalaga ng aming palaisdaan, hindi pa rin ito sumangayon. Hanggang sa magsalita na si Inay na nagwiwika ng, "Ano ka ba Mario? Hindi mo naman ginagamit ang bangka Masisira lang yan sa pagkakababad sa init ng araw. Ipaubaya mo na yan sa anak natin para naman kahit papano makaipon pa siya." Tugong wika pa ng kanyang Itay. "Ikaw talaga Marilyn. Kahit kailan kontrabida ka talaga Paano kung mapahamak yung anak mo doon ni hindi pa gaanong kabisado ang pangingisda? Lalong-lalo na sa may parte ng puting bato. Ipinagbabawal ko yun sa kanya roon. Kung mapahamak siya, paano na? Mabuti kung 2 man lamang silang magkapatid. Nag-iisa lamang yung anak mo. Hindi naman sa nag-iisip ako ng hindi maganda. Pinag-iingatan ko lamang siya." Oo nga, nandun na tayo Mario. At nauunawaan kita. Pero binata ng anak mo. Kinakailangan niya ng matuto sa paghahanap buhay. Dahil balang araw may sariling pamilya ng bubuhayin yan. Kaya ipagkaloob mo na sa kanyang bangka at mag-focus ka na sa pag-aalaga ng pispanan. Ay nako, nagkampihan na naman kayong mag-ina. Sige na Manuel, gamitin mo na yung bangka. Basta lagi ka lamang mag-iingat At wag na wag kang pupunta sa puting bato. Dahil kapag nalaman kong nagtutungo ka roon, babawiin ko yan sa'yo at hindi na kita muling pagagamitin pa.
Laking tuwa ko ng mga oras na yun nang mapasakin ng bangka ni Itay at magkasama na kaming lalaot ni Inson upang patuloy na maghanap buhay. Hanggang sa isang gabi, nakita kong maraming huling isda si Inson at kung hindi ako nagkakamali, malamang ay sumubok na naman siya sa puting bato para lamang makahuli ng maraming isda. At nang tanungin ko na nga siya sa may tabing pangpang habang binibilang ang kanyang benta, natuwang-tuwa dahil sa kapal nito. Aba, mukhang tiba-tiba ka na naman yata, Inson. Napakaraming benta sa maglalako. Parang ikaw na lamang ang binabantayan ng mga mamimiling yun ah. Oy, nandyan ka pala Manuel. Sabi ko kasi sa'yo, dun tayo mangisda sa may puting bato. Ikaw naman itong umiiwas sa akin eh. Hindi naman totoo yung sinasabi ng tatay mo. Kaya wag kang magpapaniwala. Sayang ang kita oh. May nangyari bang masama sa akin? Di ba wala naman? Kaya bukas na madaling araw sumama ka na sa akin. Doon pa rin tayo sa may puting bato. Para naman kahit papano tumibati-ba ka. Eh ikaw nga ang unang nagdala sa akin dun eh. Tapos ngayon ayaw mo nang sumama? Mawawalan ako ng bangka, Inson, sa ginagawa mong yan. Babawiin sa akin ni Itay yun kapag nalamang nagtutungo ako ron. Eh hindi naman malalaman. Sino bang magsusumbong sa inyo? Wala naman, di ba? O siya, sige. Mamayang madaling araw, doon tayo sa may puting bato. Pero mag-iingat tayo ah. Kasi yung nakita ko nung nakaraan, hindi biro yun. Maaari tayong higupin nun papailalim. Kinabukasan nga ng madaling araw, dahil sa pangungulit ni Inson, sumama na akong patungo sa kanya roon. Medyo madilim pa nang makarating kami sa islang puting bato at habang patuloy na nga kaming nangingisda, may naaninagan akong isang lalaki. Nakasakay ito sa isang bangka, subalit nagsasagwang patungo sa amin habang nakasuot ng salukot. Nagtungo ito sa aking harapan, subalit ang ipinagtataka ko sa kanya, nakayuko itong nagsasalita habang nagwiwika ng, Iho, baka pwedeng makainom ng tubig. Uhaw na ako. Kanina pa akong patuloy na nagsasagwan. At dahil nga sa medyo madilim pa rin sa mga oras na yun, hindi ko agad siya naaninagan na isa pala yung matanda na kanina pang hirap na hirap sa kanyang pagsasagwan at nang tanungin ko na nga ito kung saan pa nanggaling. Bakit to nag-iisa lamang kayo? Sa kabila ng inyong edad dapat po ay nasa bahay na lamang kayo nagpapahinga. Saan pa ho ba kayo nanggaling? Nang matapos kong may abot sa kanyang tubig, dali-dali itong minom na para bang uhaw na uhaw. At nang matapos niya nang makainom, saka ito muling nagsalita na itinuturo ang puting bato na doon umano siya nanggaling. Maraming salamat sa kabutihan mo, Iho. Ang simpleng pagpapainom mo ng tubig sa akin ay nagpapahiwatig ng kabutihan ng iyong kalooban. May ipagkakaloob ako sa iyo. Ito ay isang puting bato na kung sino man ang nagtatangan nito ay hinding-hindi magagalaw ng kahit sino mga engkanto o elementong naninirahan doon sa puting bato. Maaari kang magtungo roon kahit na anumang oras. Kapag tangan-tangan mo ito, sila ang kusang yuyuko sa iyo bilang paggalang dahil ako ang hari ng islang iyon na nagkaloob sa iyo ng mutyang ito. Ni hindi na ako makapagsalita ng mga oras na yun nang sabihin niyang doon siya naninirahan at siya ang hari ng Isla Puting Bato na isang engkanto. Subalit ang ipinagtataka ko sa kanya, kabaliktaran ang sinasabi ng mga tao patungkol sa puting isla dahil ang matandang yun ay nararamdaman kong may kabutihan ding loob sa pamamaraan ng kanyang pakikipag-usap at pagkakatiwala sa akin ng isang mutya na nanggaling pa sa kanyang pangangalaga. Ang mutyang iyon ay bato mo. Isang matigas na bato na kahit napaluin mo pa ng isang solidong maso ay hinding-hindi kayang biyakin o magkaroon man lamang ng kaunting gasgas dahil sa angking kabal nito at lakas ng bantay. At sa muli kong pagsulyap sa Isla Puting Bato, nang tanggapin ko na nga sa aking kamay ang mutya, nagliwanag ito na para bang isang malaking syudad na may iba't ibang uri ng ilaw na animoy nagtungo ka sa ibang dimensyon kung pagmamasdan mo sa malayo.
Hanggang sa nagulat na lamang ako na kinakatok na ang katig ng aking bangka at nang mapalingon na nga ako roon, lumapit na pala sa aking bangka si Inson. Gamit ang kanyang sagwan ay bahagya niyang pinapalo ang aking bangka sa kadahilanang kanina para akong nakatulala na nakatitig sa puting isla na para bang may malalim na iniisip. At sa muling pagbabalik ng aking wisyo, madali kong itinuro sa kanyang matanda pati na rin ang isla, subalit ang matanda ay wala na sa aking harapan. Gayon na rin ang kanyang bangka. Nagtataka ako kung paanong nawala yun. Nagpalingaling ako sa kalawakan ng karagatan, subalit wala akong makitang matanda. Dahil na rin sa may kalayuan pang tabing pangpang, kung sakali man na magsasagwan siyang patungo roon. Sambit ng wika ko pa kay Inson. Kanina lang nandito yung matanda. Hindi mo ba siya nakita, Inson? Lumapit pa nga siya sa akin para lang makainom ng tubig. At saka ilang minuto rin kami nag-usap dito. Nababaliw ka na yata, Manuel. Kanina pa tayo magkasama rito pero kahit na nga may bahagyang distansya ang mga bangka natin, siyempre makikita ko yung kung sakaling may lumapit sa'yo. Pero wala akong nakitang matanda na sinasabi mo. Nag-almusal ka ba bago umalis ng bahay ninyo? Napabuntong hininga na lamang ako noon habang iniisip ang mga nangyari. At ang inakala ko'y ilusyon lamang iyon. Sa pagtingin ko sa aking palad, nandoon ang isang puting bato na ipinagkaloob sa akin ng matanda. Ipinakita ko pa nga yun kay Inson. Natawa lang naman siya roon dahil maaari daw naming gamiting pabigat para sa aming mga pisi upang makahuli pa ng maraming isda. Hindi talaga ako makapaniwala ng mga oras na yun kung bakit ako ang nilapitan ng matanda. Kung maaari namang si Inson ang kanyang pagkalooban ng mutya. Nagpatuloy na lamang kaming dalawa sa aming pangingisda. Inilagay ko sa aking bulsa ang puting bato at hindi naman kami nabigo ng araw na iyon ni Inson. Marami kaming nahuling isda na hindi na nga kami umabot ng hapon at kinakailangan na naming umuwi upang ibenta sa mga mamimili ang aming mga nahuli. Kinagabihan, habang mahimbing akong natutulog sa aking silid, may napanaginipan akong kakaiba at may nagpakita sa akin na isang weirdong pusa habang may pakpak itong kulay puti na hindi pangkaraniwan sa mga pusang inaalagaan natin sa ating tahanan. At ang kakaiba pa roon ay nakikipag-usap ito sa akin sa pamamagitan ng kanyang isipan. Laking gulat ko na makarinig ako ng mga salita na nanggagaling sa kanya at isang malaking tinig yun na hindi naaangkop sa kanyang kaanyuan. Sambit na wika pa nga nito sa aking panaginip. Ako ang bantay ng iyong tangan-tangang mutya. Maaari kang makipagtulungan sa akin. Ganito man ang aking kaanyuan, subalit hindi mo masusukat ang aking lakas na maaari mong gamitin sa pamamagitan ng pagtanga ng mutya. Huwag kang matakot, kaibigan. Isa kong mabuting gabay na tutulong sa iyo upang gapihin ang mga kalaban. Anong kalaban ang tinutukoy mo? At isa pa, para saan ko naman gagamitin ang mutya? Marahil ay matagal mo nang naririnig ang patungkol sa isla na maraming nawawalang mangingisda roon at ang pinagbibintangan ay mga engkanto o mga elementong naninirahan sa puting isla. Subalit nagkakamali sila roon. Hindi kami ang may kagagawan, kundi ang mga aswang at mangkukulam na naninirahan doon upang palihim na umatake para paslangin ang mga nagagawi sa aming isla at ang pagbintangan ay mga engkanto. Wala kaming sapat na kakayanan upang kami mismong pumaslang sa kanila na kinakailangang dumaan sa pamamagitan ng isang tao dahil ang mga aswang na iyon at mangkukulam ay uri pa rin sila ng mga tao na may itim na kapangyarihan upang manggambala ng mga normal na tao, lalong-lalo ng mga mangingisda na nagtatangkang dumaong sa puting isla para magpahinga roon o kaya naman ay mangisda sa 10 oras ng gabi o sa madaling araw. Kaya naman kumalat ang bali-balita na mga engkanto ang kumukuha roon, subalit ang kabaliktaran ay kami pa nga ang pumuprotekta sa kanila upang palayuin sila sa isla
para hindi mapahamak. Yun ba yung pamamaraan ng isang ipo-ipo? Na nakita ko nung nakaraan doon. Kaya nga nagmamadali kaming umalis Kasi ang inaakala ko, baka higupin kaming papailalim. Tama ka, Manuel. Paraan lamang namin iyon upang umalis ang tao. At isa lamang iyong ilusyon na kung hindi mo papansinin ay hindi ka naman mapapahamak. Kinakailangan mong magtungo sa isla. Huwag kang matakot. Nandito ko sa iyong likuran upang gumabay sa lahat ng maaari mong gawin. Pagpatak nga ng alas 5 ng madaling araw, hindi na inintay ni Manuel si Inson para lumaot. Maaga siyang nagtungo roon at habang binabaybay na nga niya ang karagatan, dumadampi sa kanyang balat ang malamig na hangin. At kahit na nga medyo may pagdadalawang isip, tinumbok niya pa rin ang patungo sa puting isla upang alamin pa ang kailangan sa kanya ng matanda. At sa unang pagkakataon ng kanyang dahan-dahang pagdaong doon, napakalinaw ng dagat na pinangangalagaan ng mga elementong naninirahan doon na kahit naman sinong tao ay mauhumaling sa ganda ng isla na sa mga oras pa lamang na iyon napuntahan ni Manuel. Madali niyang itinali ang kanyang bangka at nagtungo sa nasabing puting bato na kung saan nangduduhon umano ang sikretong portal patungo sa syudad ng mga elemento. At sa kanyang pagdating roon, doon pinapasok siya ng kanyang gabay. Subalit nagtataka siya kung saan siya papasok roon sa kadahilanang wala namang pintuan na maaari niyang buksan upang makapasok sa nasabing sikretong portal. Ayon pa sa kanyang gabay, dahil tangan-tangan niya ang mutyang ipinagkalob sa kanya ng matanda, maaari na siyang makapasok roon dahil ang pintuan ay bukas na at sundan lamang umano siya sa kanyang daraanan. Nakita niyang tumagos ang kanyang gabay na nasa anyong pusa. Bumangga ito sa isang malaking puting bato na naging dahilan ng kanyang pagkawala. At kahit na nga walang kasiguraduhan si Manuel, sumunod na lamang siya roon. Subalit sa unang pagdampi niya ng kanyang kamay, animoy isang malambot na bato ito hanggang sa may humila sa kanyang papasok. Laking gulat niya nang tumagos siya sa malaking batong iyon at namangha sa kanyang nakita na may kakaibang syudad ang namumuhay sa likod ng portal na iyon. Nagulat siya nang makita ang isang matipunong lalaki sa kanyang harapan. Sa kadahilanang, animoy isa itong mandirigma sa kanilang syudad na may mahabang sibat sa kanyang likuran at patalim sa kanyang tagiliran. Kulay puti ang kanyang buhok, pati na rin ang kanyang buong kasuotan. Iba't ibang uri ng anyo ang nanduroon. May kulay itim at may kulay puti. Gayon din ang kanilang mga postura na ibang-iba sa mukha ng mga tao. At habang patuloy kaming naglalakad, nagwika sa akin ang matipunong lalaki habang nagsasalita ng, "Ako ang iyong gabay na nasa inyong pusa sa inyong mundo. Subalit ito ang aking tunay na anyo. Tawagin mo na lamang ako sa pangalang Leon. Ihahatid kita sa pinuno ng syudad na ito na nagngangalang Salim." Tugong wika ko naman sa mga sinabi sa akin ng aking gabay. "Ang pangalan mo pala ay Leon. Napakalayo ng itsura mo. Para sa isang puting pusa. Tapos pagdating dito, isa ka palang mandirigma. Nakakamangha naman ang syudad na ito. At sa mga nadadaanan nating mga elemento, yumuyuko sila sa akin. Tulad nga ng sinabi ng matanda, kapag tangan-tangan ko ang mutya, sila na mismo magbibigay galang." Maya-maya pa nang makarating kami sa isang malaking palasyo, napatuon ang pansin ko sa dalawang malaking nilalang na nakabantay sa may pintuan. Pambihira ang laki ng kanilang sukat na sa maniwala man kayo o hindi, may mga kakaibang uri ng nilalang na namumuhay sa kanilang mundo. Dalawang higante iyon na nasa 4 na palapag ang kanilang tangkad. Madali kong itinanong iyon kay Leon kung bakit may mga ganong uri pa ng nilalang sa kanilang mundo na magpahanggang sa ngayon ay patuloy pa ring namumuhay. Tugong wika niya naman sa akin ang, "Lupa lamang ang nagkaroon ng limitasyon dahil ang inyong mundo ay sobrang mapangusga sa mga kakaibang uri ng nilalang. Hindi tulad dito sa amin
Magkakaiba man ang aming mga postura, matangkad man o maliit. Wala kaming pag-uusga, kapre man yan o higante, duwende o mas maliit pa sa duwende. Wala kaming pag-uusga, patas ang aming pagtingin. Kaya hindi nagkakaroon ng limitasyon ng mundong ito. Hindi katulad sa inyo na makakita lang ng kakaiba ay sobra-sobra ng panghusga. Kaya nga bibihirang nagpapakita sa amin sa mga tao at pinipili lamang namin sila sa kadahilanang maaari silang matakot kung ibang postura ang kanilang makikita. Sa bagay may punto ka, punong-puno ng panghusga ang lupa. Kaya nagkaroon ng limitasyon ng mga bagay-bagay, pati na rin ang aming kaisipan na may ganitong uri pala ng lugar. At kahit ako hindi makapaniwala, at isa rin ako roon na naging saradong kaisipan patungkol dito. Ika nga ng karamihan, to see is to believe. Maniniwala ako kung makikita ko. Subalit bibihirang taong pinagbubuksan ng pintuan para makapasok sa ganito kagandang lugar na para bang nananaginip lamang ako. Maya-maya pa'y pumasok pa kami sa isang pintuan na halos masilaw na ako sa kumikinang na ginto hanggang sa makita kong isang matanda na nakasuot ng isang ginintoang korona at ang matandang iyon ay ang nagngangalang Salim na hari ng syudad na iyon na nagbigay sa akin ng mutya ng bato mo. Sambit na wika pa nito sa akin sa muli naming pagkikita. Mabuti naman at nakarating ka, Manuel. Hindi ako nabigo sa aking pagpili sa iyo. Salamat sa pagpapaunlak sa pagpunta rito. At hindi ka natakot sa iyong mga nakita. Tugong wika ko naman sa kanya nang. Sa katunayan po kanina pang takot na takot. Magmula pa lamang ng pagpasok ko rito dahil bibihira ang ganitong lugar at ang mga nakikita ng aking mga mata ay hindi pang karaniwan. Bakit niyo po pala ako pinapunta rito? Magandang tanong, Manuel. Siguro naman nasabi na sa iyo ni Leon ang patungkol sa pagkawala ng mga mangingisda na ibinibintang sa amin na kami raw ang umaalipin sa kanila dito sa aming mundo upang pakinabangan ang kanilang espiritu. Subalit yon ay walang katotohanan sa kadahilanang hindi kami ang salarin kundi ang mga aswang at kakampi nilang mangkukulam. Naninirahan sila sa ibabaw ng islang ito. Kung maaari lamang, Manuel, ay makipagtulungan ka sa amin sa pamamagitan ng iyong katawang tao ay sugpoy natin sila upang muling maging panatag ang isipan ng mga taong naninirahan sa inyo na ang puting islang ito ay hindi delikado para sa mga tao. Sana lamang ay masupil natin sila upang tuluyan ang mawala ang haka-haka pati na rin ang pagkapaslang ng mga tao na nagtutungo sa islang ito. Huwag ho kayong mag-alala, Haring Salim. Makikipagtulungan po ako sa inyo. Subalit ng katotohanan, hindi ko po alam kung paano silang gagapiin. Wala ho akong alam ni Isa. Kaya paano ho akong makakatulong sa inyo? Ipagkakaloob ko sa iyo ang itim na libreta. Libreta ng mga engkanto. Iba ang mga lingwaheng nakasulat riyan. Subalit unti-unti mo naman itong mauunawaan sa pamamagitan ng aking pagbasbas sa iyo ngayon. Huwag kang mag-alala habang patuloy mong inaaral ang itim na libreta. Gagabayan ka namin ni Leon hanggang sa tuluyan mo itong makabisa. Maliban pa sa ipinagkalob sa aking libreta ng haring si Salem, pinagkaloban din ako nito ng kalis. Yon ay ang espadang dalawang talim na walang pinagkaiba sa talim ng blade. Subalit habang tinititigan ko iyon, para itong ahas dahil na rin sa kanyang kulay at postura. Para kasi siyang may mata at may bibig. Ganoon ang pagkakahulmas sa kanya. Maya-maya pa'y nagandog ng pagkain si Salem. Subalit pinagbawalan akong kumain ng itim na pagkain upang muli akong makabalik sa lupa at matapos ang aking misyon na puksain ng mga aswang, gayon na rin ang mga mangkukulam. Maya-maya pa nang matapos na nga kaming kumain, nagpaalam na kami kay Haring Salem at muli na naming binaybay ni Leon ang daan patungo sa lagusan. Hindi ko maiwasang mapalingon sa dalawang higante sa kadahilanang manghang-mangha talaga ako dahil na rin sa hindi pangkaraniwang laki na para bang isang gusaling may buhay na patuloy kong pinagmamasdan ang dalawa.
At sa muli nga naming pagbabalik sa labas ng isang malaking puting bato, kakaiba ang pakiramdam ko. Magmula nang basbasan ako ng matandang Haring Salim, lumakas ang aking pakiramdam na para bang may nagmamasid sa akin sa mga oras na yon na nakatago lamang sa paligid. Ilang beses din akong lumingon hanggang sa masulyapan ko ang dalawang lalaki na nandoon sa di kalayuan na bahagyang nakasandig sa may puno. Subalit hindi naman lumalapit sa akin dahil malamang sa malamang ang dalawang iyon ay naghahanap lamang ng tamang pagkakataon upang lumapit sa akin. Hanggang sa maya-maya pa nga, habang papalapit na ako sa aking bangka, nakita akong papalapit na rin sa akin ang dalawang lalaking iyon at kakaiba ang kanilang mga kinikilos. Nang tanggalin ko na ang pagkakatali ng aking bangka, nagsalita ang isang lalaki habang nagwiwika ng, Oy Binatilyo, mukhang naligaw ka yata sa islang ito. Hindi ka ba natatakot? Dahil mag-isa ka lang na nagpunta rito. Sa bagay dahil sa ganda ng lugar, kahit naman sino mauhumaling sa islang ito. Gusto mo bang sumama sa amin? Hindi na. Salamat na lang. May gagawin pa rin kasi ako. Pinuntahan ko lang yung mga kaibigan ko dyan. Kaibigan? Wala namang ibang naninirahan dito. Kung di kami lang. Paano nagkaroon ka ng kaibigan sa lugar na ito? Sa katunayan nga pinagkalooban pa ako ng espada. Eto sobrang talim nito. Kaliwa at kanan, napakatalim. Napaatras ang dalawang iyon na para bang nakaramdam ng takot at hindi na itinuloy ang kanilang masamang binabalak sa akin kung meron man. Itinulak ko ng papalayo ang bangka. Patuloy pa rin ang pagtitig ng dalawa hanggang sa mapaandar ko na nga ang makina na dahan-dahang lumayo sa islang yun. Patuloy kong sinisipat ang karagatan sa pagbabaka sakaling makita ko si Inson upang pagpayuhang wag dadaong sa isla kahit na anumang mangyari sa kadahilanang delikado para sa kanya roon. Hanggang sa may nakita akong isang bangka at hindi ako nagkakamali. Yun nga ay si Inson na patuloy pa ring nangingisda. Madali ko siyang nilapitan. Hindi ko alam na kanina niya pa pala akong tinitingnan. Magmula pa sa may tabing pangpang ng isla at nang makalapit na nga ako sa kanya, inunahan na ako nitong makapagsalita habang nagwiwika ng, Bakit doon ka nang galing, Manuel? Mabuti na lang at walang nangyaring masama sa'yo roon. Di ba ipinagbabawal sa'yo ng iyong itay? Na wag kang dadaong sa may tabing pangpang ng puting batong isla dahil delikado sa mga naninirahang engkanto. Papaano na lang kung napahamak ka ron? Tugong wika ko pa kay Inson. Hindi mga engkantong may kagagawan sa pagkawala ng mga mangingisda rito, kung di ang mga lapastanga ng aswang na naninirahan sa ibabaw ng puting isla at sila ang pumapaslang, hindi ang mga engkantong naninirahan doon. Paano mo namang nalaman? Niwala ka nga sa mga kaganapang yun. At saka paano mong natuklasan ang patungkol sa mga engkanto? Nakapunta ka na ba sa kanilang kaharian? Kung sasabihin ko ba sa iyong oo, maniniwala ka ba? Di ba hindi rin naman? Bahala ka nga, Manuel. Isusumbong kita sa tatay mo. Kargo di konsensya pa kita kung sakaling may mangyaring masama sa iyo. Dahil ako ang nakakita sa pagpunta mo sa may tabing pangpang ng puting bato. Kahit pa nga ba may utang na loob ako sa iyo. Ang gusto ko lang naman hindi ka mapahamak. Siya nga pala, ang patungkol sa sinasabi mong aswang, nagpapaniwala ka naman. Umidad na ako ng ganito, wala naman akong nakikitang aswang. Mukhang naiingkanto ka na nga yata, Manuel. Hintayin mo lang na makauwi ako. Palalagot ka sa tatay mo. Mahirap ipaliwanag sa mga taong sarado ang isipan ang patungkol sa aking naranasan. Kahit na nga ba malapit pa sa akin si Inson, ayaw niya talagang maniwala sa aking mga sinasabi. Paano pa kaya ang aking mga magulang kapag nalaman nila ang patungkol doon? Pinagsabihan ko na lamang si Inson na wag na magpapaabot ng takip silim sa may isla sa kadahilanang napakadelikado. Marahas ang mga naninirahan doon na kung wala nga akong karga at basbas sa aking katawan, malamang sa malamang ay sinunggaban na ako ng dalawang nilalang na yon. Madali ko nang iniwan si Inson habang patuloy pa rin siyang nangingisda. At sa muli kong ang pagbabalik sa may tabing pangpang, nakabang ang mga mamimili ng isda. Nagsipaglapitan sila sa akin sa pag-aakalang marami akong dalang isda na maaari nilang may benta.
Sambit na wika pa nga ng isang ginang doon. Bakit naman wala kang nahuling isda, Manuel? Hindi ka gumaya kay Inson. Sa bawat pag-uwi ang daming dalang isda. Saan ka ba kasi nagpupunta? Nag-aaksaya ka lamang ng gasolina para dyan sa iyong bangka. Ni hindi ka naman yata naghahanap buhay. Kung ako sa'yo, sumama ka na lamang kay Inson. Para naman kahit papano sa pagdating mo dito sa may pangpang, may pakinabang ka naman sa aming mga mamimili. Tugong wika ko pa kay Aling Betchay. Ay naku Aling Betchay, makikiraan lamang ho at kinakailangan ko nang itaas ang bangka ko. Maya-maya lang naman nandito na yung Sinson. Pasensya na ho dahil hindi naman talaga ako ng isda, kaya wala ho kayong mapapala sa akin. At nang maitaas ko ng bangka sa tulong na rin ng ibang mga nanduroon, dali-dali akong nagtungo sa isang albularyo upang ipagbigay alam ang aking karanasan na alam kong siya ang lubos na makakaunawa sa akin patungkol na rin sa aking mga daladala na isang libreta ng mga engkanto at ang kalis na espada ng sinaunang panahon. May kalayuan ng tahanan ng albularyo at makalipas nga ang ilang oras, dinatnan ko siyang nagsasaboy ng binhi ng kanyang pananim. Nagkatitigan kaming dalawa ng matanda. Hindi pa man ako nagsasalita. Alam niya na ang aking pakay patungkol sa aking pagpunta roon. Sambit na wika pa nga nito sa akin ang, Matagal na kitang inihintay dito, iho. Noon pa lamang ay nakikita ko na mangyayari ang mga oras na ito. At alam kong kinakailangan mo ang aking tulong upang mas maunawaan pa ang patungkol sa iyong mga gamit espiritual. Pero malaking kaakibat na obligasyon ang lahat ng iyong daladala sa kadahilanang balang araw ay aalukin ka ng mga engkanto para manggamot gamit ang libretang yan. Hindi ka na makakaiwas pa. Ang enerhiyang dumadaloy ngayon dyan sa iyong katawan ay nagmula sa isang hari ng mga engkanto. Sa kadahilanang binasbasan ka na niya bilang kanyang alagad upang makipagtulungan para sa nakatala sa iyong misyon. Yun nga ho mga sinabi niya sa akin. Paano niyo hong nalaman ang lahat ng yun? Tulad mo, iho, balang araw ay matututunan mo rin ang lahat ng ito sa unti-unti mong pagtuklas sa karunungan. Nabibihira lamang matuklasan ng iba tulad natin na ilan lamang tayong napiling pagkalooban para pasukin ang mundo ng espiritual. Halika sa loob ng aking tahanan. Maipapakita ko sa iyo sa aking pugon. Daglinga kaming pumasok sa loob ng kanyang tahanan. At habang pinagmamasdan ko ang mga nakasabit roon, iba't ibang uri ng medalyon, pati na rin ang uri ng habak ang nakasabit sa kanyang dingding. Ginagamit niya umano yun, lalo na sa oras ng kanyang gamutan upang maiwasan ang rebelta na maaari niyang matamo sa kanyang pisikal na katawan bilang isang manggagamot. Iba't ibang uri umano ng karga na meron ng kanyang habak na nagbibigay lakas sa kanyang katawan upang sa patuloy niyang gamutan ay hindi man lamang siya nanghihina sa kadahilanang may ngipin diniyo ng kalabaw at iba't ibang uri ng mutya ang kanyang pinagsama-sama roon. At nang makarating na nga kami sa kanyang pugon, tinipon niya ang mga abo ng kahoy, saka ito nagusal doon hanggang sa napansin ko na ang mga abo ay kusang gumagalaw na para bang may sariling buhay. Naghugis ito ng mga kakaibang letra, subalit ni Isay wala kong maintindihan na malamang sa malamang ng mga oras na yun ay hindi nakasulat sa salitang engkanto kundi sa lingwaheng Latin. Sambit na wika ako pa sa matandang manggagamot. Ano naman pong ibig sabihin yan? Ni wala man lamang akong maintindihan. At saka paano mong ginawa ang mahikang yun? Nakakamangha. Ngayon pa lamang ako nakatuklas ng ganoong paraan na kayang pagalawin ang abo ng pugon. Nagulat ako sa mga sagot ng matanda patungkol sa mga nabuong letra na hindi niya man kusang binuo.
Muling wika pa nito sa akin Ang nakasulat sa letrang ito, iho, ikaw ay reinkarnasyon ng iyong nakaraang buhay bilang isang mandirigma. Mandirigma sa mundo ng espiritual. Tulad ko, isa kong manggagamot. Ang buhay ko'y inilaan ko na rito. Nakikipaglaban ako sa masasama tulad ng mangbabarang, mangkukulam, pati na rin ang mga aswang na palihim na nanggagambala. Pareho tayo ng layunin, iho, at hindi mo yan matatakasan. Nakikita ko ang iyong gabay sa iyong likuran na kanina pang sunod ng sunod sa iyo. Nasa inyo siyang pusa na may pakpak. Subalit sa mundo ng mga engkanto, siya ay isang malakas na mandirigma. Sa mga oras na yun ay talagang napapahanga ko ng matanda. Sa kadailanang alam niya ang lahat na nangyari sa akin. Sa pagtungo ko sa may tabing pangpang ng puting bato, kung nasa saan naninirahan ng isang hari ng engkanto, pati na rin ang lahat ng mga nanduroon na kanyang pinanghahawakan. Makalipas ang 2 taon, hanggang sa tumungtong na ako sa tamang edad, natutunan ko na ang lahat ng ibinahagi sa aking kaalaman ng haring engkanto, gayon din ang aking gabay, pati na rin sa tulong ng matandang albularyo na hindi rin tumigil sa paggabay sa akin sa paulit-ulit kong pagtungo sa kanilang tahanan. At ang dating pagdududa sa akin ni Inaya Titay, dahil na rin sa pagsusumbong ni Inson, ay napalitan ng pagtitiwala dahil sa pagtulong ko sa isang bata roon na sinapian ng isang masamang elemento na kanya umanong nagambala. Unti-unting kumalat ang balitang yun sa aming sityo. Hanggang sa isang araw, naisipan kong magtungo sa kabilang barangay upang tulungan si Itay na dalahin doon ang mga paninda naming hito. At habang pasan-pasan ko ang isang timba, may tumawag sa aking 5 kalalakihan. Ni isa ay wala akong nakikilala sa kanila at bibili umano sila ng pang-ihaw na hito para sa kanilang pulutan. Subalit dahil sa aking pagtanggi, nagalit ang mga kalalakihang yun sa kadailanang magbabayad naman daw mano sila para sa kinakailangan nilang hito. Sambit ng wika ko naman nang maramdaman kong mainit na ang usapan. Pasensya na po kayo kasi meron na po kaming pagdadala nito sa aming suking naghihintay rito. Wala kaming pakialam kung meron ka ng suki rito. Ang sa amin lang, magbabayad naman kami ah. Napakadamot mo naman. Gusto mo bang isabi kong mga isdang yan dito? Para pare-pareho tayong hindi makinabang. Wag naman po. Ako nang nakikiusap sa inyo. Parahanin niyo na po ako. Naghihintay na po ang bibili ng isdang ito. At kahit na nga anong pakiusap ni Manuel, nagpatuloy pa rin sa katarantaduhan ng mga kalalakihan hanggang sa tabigin pa nga ang kanyang daladalang isda. Nagkalat ang lahat ng ito sa lupa. Isa-isa pa rin yung pinulot ni Manuel dahil na rin sa kanyang pagpapakumbaba na pilit na inuunawa ang mga kalalakihan. Kahit na nga ba alam niya sa kanyang sarili na wala pa sa kalingkingan ng kanyang kakayanan ang lahat ng kalalakihang yon. Subalit imbis na maawa sa kanya ang pinagagagawa ng mga ito, sinipa pa siya roon na naging dahilan ng kanyang pagkakabulagta hanggang sa narinig niya ang bulong sa kanya ng kanyang gabay na nagsasalita ng, "Manuel, wag mo nang kaawaan ng mga yan. Sobra na ang ginagawa nila sa'yo. Hindi na yang karapat dapat at hindi na makataong pag-uugali. Gusto mo bang pasakitan ko na ang mga salbahing yan?" Ako nang bahala, Leo. Hindi nila lubusang naunawaan ang ginagawa nila. Kaya nagpapatuloy sila sa mga maling gawain yan. Hayaan mo at ako nang bahalang magturo ng leksyon. Sa dahan-dahang pagtayo ni Manuel, patuloy siya sa kanyang pagusal, sabay ihip sa mga kalalakihang yun na hindi na makaporma sa kanyang paglapit. Ang lahat ng iyon ay kanyang pinagsabihan na tumigil na sa kanilang kalokohan dahil kung hindi ay patuloy silang hindi makakagalaw
hanggang sa lubusang maparalisado ang kanilang buong katawan dahil sa mga usal na binitawan ni Manuel. Wala namang nagawa ang mga iyon kundi sumang-ayon na lamang sa kanyang mga sinabi. Isang gabi, habang mahimbing ang kanyang pagkakatulog, muling pumasok sa kanyang panaginip ang hari ng engkanto. Habang kinakausap siya nito patungkol sa kanyang kalagayan na nagwiwika ng, Manuel, bihasa ka na sa iyong kaalaman. Ito na ang tamang pagkakataon para sa iyo upang tugisin ang masasamang nilalang na naninirahan sa puting isla upang mapalaya na ang aming lugar sa panggagambala ng mga ito, at sa pamamagitan mo at ng iyong kaalaman ang tatapos ng kanilang kasamaan. Huwag po kayong mag-alala tulad ng aking ipinangako. Tama ho kayo, sapat ng angking abilidad ko ngayon para tuligsain sila sa ilang taon nilang pananalasa. Lubusan kong lilinisin ang kabuuan ng islang iyon, pati na rin ang kanilang mga tahanan ay lilipulin ko sa pamamagitan ng apoy at tatama sa kani-kanilang tahanan. Kinabukasan ng umaga, habang naghahanda si Manuel, dumating sa kanilang tahanan si Inson at may daladalang 2 malaking isda na ibinibigay sa kanya. Subalit ipinalagay lamang ni Manuel sa may mesa at hindi gaanong inintindi si Inson na para bang may sama ng loob dahil sa pagsumbong nito sa kanya noon patungkol sa pagpunta sa may tabing pangpang ng puting isla. Napapakamot na lamang ng ulo si Inson dahil sa pagiging abala ni Manuel sa kanyang ginagawa. Hindi na siya nakatiis na magsalita habang nagtatanong kay Manuel ng, Masama pa rin ba ang loob mo sa akin, Manuel? Pasensya ka na talaga ha. Hindi ko pa kasi talaga lubos na naunawaan noon kung ano man yung mga nakita mo. Pero matagal na yun. Taon na rin ang nakalipas. Kausapin mo na ako. Napangiti na lamang si Manuel dahil sa pangungulit na yun ni Inson na para bang nagsusumamo na muli na silang magkaayos at muli nang magtulungan. Tugong wika pa niya sa kanyang kaibigan. O sige, ganito na lang. Para makabawi ka man lamang sa akin, samahan mo ako sa Isla Puting Bato. Pero hindi ka dadaong sa may tabing pangpang. Ako lamang lalangoy roon. Mananatili ka sa gitna ng karagatan gamit ang iyong bangka at ako nang bahala doon. Nandyan ka na naman, Manuel eh. Gagamitin pa natin ang bangka ko. Pero sige na nga, para makabawi man lamang sa iyo. Kinagabihan, marahan nilang ibinunsod ang bangka ni Inson. Mga bandang 10:00 na iyon ng gabi, nawala na ni isang gising sa mga oras na iyon dahil sa probinsya noon. 6:00 pa lamang ay natutulog na ang mga tao. Madali nilang pinandar ang bangka at tinumbok ang patungo sa Isla Puting Bato habang daladala ni Manuel ang espadang yari sa kalis, pati na rin ang kanyang mutyang batomo. Maya-maya pa nang makarating sila roon, nasa 15 di pa ang layo ng bangka sa tabing pangpang upang itong si Inson ay manatili lamang roon para magkubli na pinagkalooban ni Manuel ng pangontra para ni hindi man lamang siya magalaw ng mga nilalang roon. Dahan-dahang bumaba si Manuel sa dagat at kahit na nga ba nakakaramdam ng takot itong si Inson, pilit niyang pinapalakas ang kanyang loob sa ibabaw ng bangka para hintayin si Manuel habang nagwiwika sa kanya ng, Manuel, mag-iingat ka ron ha. Dapat makabalik ka rito ng buhay. Malalagot ako nito sa tatay mo. Kinonsente ko pa yung ginagawa mo ngayon para lang talaga makabawi ako sa'yo. Mag-iingat ka. Iintayin kita rito. Huwag kang mag-alala, Inson. Protektado ako sa lugar na ito, kaya makakabalik ako ng buhay. Nagpatuloy na si Manuel sa kanyang dahan-dahang paglangoy hanggang sa makarating sa may tabing pangpang ng puting isla. Naglakad siyang patungo sa masukal na damuhan
na may mga naglalakihang mga puno hanggang sa may matapakan siyang bilog na bagay na inaakala niyang buko lamang yun ng nyug. At nang kapain niya ito at kilatisin na bahagyang itinapat sa liwanag ng buwan, nakita niyang bungo iyon ng tao. Bahagya niya pang sinipat ang nasa kanyang talampakan. Pati ang mga parting buto ng katawan ng tao ay nagkalat sa paligid ng bungong iyon. Wala ni isang taong nagtatangkang magtungo roon dahil na rin sa takot na hindi na muling makabalik maliban lamang kay Manuel na pinagkalooban ng kakayanan upang harapin ang mga naninirahan doon para matigil na ang kanilang kalapastanganan. Sa tulong na rin ng kanyang gabay, gayon din ang hari ng mga engkanto, binaybay nila ang daan patungo sa tahanan ng mga nilalang na kanyang lilipulin. At sa hindi inaasahan ni Manuel, ang dalawang lalaking nakita niya noon sa may tabing pangpang ay muli niyang nakaharap habang nagwiwika sa kanya ng, Para bang namumukhaan kita. Taon na rin ang nakalipas. Hindi ko akalaing magbabalik ka rito. Kakaiba ka bata. Dahil na rin sa lakas ng loob mo na pumasok sa islang ito sa 10 oras pa mismo ng gabi. Alam mo bang hindi ka na makakalabas ng buhay? Dahil ang bawat nagtatangkang magtungo sa islang ito ay buto-buto naming tinatapon sa gilid ng kasukalan ng lugar. Tugong wika ko naman sa nilalang habang dahan-dahan silang dumadami na unti-unti akong pinaliligiran. Sinyalis lamang iyon na malapit ako sa kanilang mga tahanan. Ibahin mo ko sa mga nagtungo sa islang ito. Taon akong nanahimik upang pigilan ang aking sarili at paghandaan ang pagpanaw ninyo sa patuloy kong pag-aaral noon. 2 taon din ang nakalipas nang huli tayong magkita sa may tabing pangpang at ibang tao na ang kaharap ninyo ngayon na punong-puno ng kaalaman kung papaano kayong lilipulin. Matapang ka talaga bata. Sa tinagal-tagal ng panahon na pananatili namin dito, ngayon pa lamang ako nakatagpo ng tulad mo na para bang walang daga sa iyong dibdib. Kahit na nga ba nakapaligid na kami sa iyo, pati na rin ang aming mga kasamang mangkukulam na sa mga oras na ito, malamang ay nakakaramdam ka na ng pangingilabot sa iyong katawan dahil sa mga palihim na salitang ibinabato nila sa iyo ngayon. Natatawang wika pa ni Manuel na nagiging dahilan ng pagkairita ng mga nilalang. Yun ay kung may nararamdaman nga ba ako. Kaso wala eh. Kahit man lamang sana kunting kiliti. Pero parang bumabalik lang din sa kanilang ginagawa nila ngayon. Hindi ka ba nakakahalata na para bang silang naapektuhan sa kanilang ginagawa? Kahit na magtulong-tulong pa kayo, babalik at babalik lamang yan sa inyo dahil sa 2 taon kong pinagandaan ang gabing ito. Walang ano-ano'y. Biglang sumugod kay Manuel ang isang nilalang habang galit na galit ito sa kagustuhan siyang paslangin. At ang ginawa lamang roon ni Manuel, pinugutan niya ito ng ulo sa kanilang harapan at ipinakita sa mga ito na mas malakas siya kesa sa mga nilalang na yon. Matapos ang kanyang unang pagpaslang, imbis na umatras at matakot ang mga ito, mas lalong nagalit sa kanyang ginawa hanggang sa isa-isa na itong sumugod sa kanya. At gamit ang kanyang matalim na kalis na espada, isa-isa niya itong pinaslang hanggang sa ang matira na lamang ay ang pinakapinuno na may abilidad na manggaya o magpalit ng anyo kung sino man ang kanyang nais. Maya-maya pa ay nagulat ako nang makita ko roon ang isang mangingisda na ilang taon nang nawawala sa amin habang nagwiwika sa akin ng, Manuel, tulungan mo naman ako. Matagal na akong naninirahan dito sa may isla. Kamusta na ang pamilya ko? Malalaki na ba ang mga anak ko? Hindi mo ba ako natatandaan, Manuel? Si Kabo ito. Tulungan mo naman akong makaalis rito para muling makabalik sa aking pamilya. Sambit na wika ko naman sa mga oras na yon. Nakikilala kita, Kabo. Pero hindi ikaw ang tunay na Kabong nakilala ko. Huwag ka nang magpanggap nila lang.
Ginagamit mo pa ang postura ng isang pumanaw para lamang makapanlinlang, subalit hindi ako ang maiisahan mo. At kahit nasa kaanyuan pa nga yun ni Kabo, muli itong nagpalit ng kanyang tinig na nagsasalita ng, Pinapahanga mo ko, bata. Umanib ka na lamang sa akin. Pagkakalooban kita ng walang hanggang buhay, magiging isa kang immortal na hindi tatanda kahit kailanman. Akong bahala sa'yo. Magtiwala ka sa akin. kung magbebenta na lang rin ako ng kaluluwa, hindi na sa demonyong katulad mo, kundi sa may likha ng mundo, pati na rin ang kalangitan. Doon ay may kapayapaan ang aking kaluluwa, hindi katulad mo na namumuhay sa kadiliman. Walang katumbas na kaligayahan ang makapiling ang Panginoon. Magpaalam ka na, masamang nilalang, at baybayin mo na ang daan patungo ng impyerno. Mabilis ang pinaslang ni Manuel ang nilalang na yon. Walang nagawa sa kanya ang sinasabi nitong pagiging immortal gamit ang 2 talim ng kalis na kanyang ginamit sa pagpaslang roon. Makalipas ang ilang buwan, tuluyan ang nanahimik ang islang iyon, at sa pagdating nga ng araw ng kafiestahan sa kanilang lugar, nagkaroon ng tinatawag na kurakol. Iyon ay ang karera ng mga bangka habang may bitbit na tubig na kung saan ay may nakahalong food color na kanilang ibinabato sa isa't isa upang magsaya sa araw ng kanilang kafiestahan. Hinimok ni Manuel na wag nang matakot ang mga tao roon sa puting isla sa kadahilanang wala na ang mga panganib, subalit ipagtirik nila ng kandila ang mga taong nawala roon ng mga panahong pinangingilagan pa ito. Kinuha na lamang ng mga tao ang nagkalat na buto, subalit walang pagkakakilanlan na ibinaw na lamang nila sa ilalim ng lupa at naglagay ng palatandaang cross na kahoy upang doon ay ipagdasal ang mga pumanaw ng mga mangingisda na ilang taon nang nawawala sa kanilang barangay. Pilit namang isinasauli ni Manuel ang mutya sa hari ng engkanto, subalit tumanggi ito na muling tanggapin na nagwiwika ng, Manuel, taos puso akong nagpapasalamat sa iyo sa pagtulong sa amin upang mawala ng negatibong pag-iisip sa islang ito na noon ay kinatatakutan ng mga tao. Hindi ko matatanggap ang muli mong pagsasauli sa akin dahil yan ay kakambal mo na sa iyong buhay hanggang sa iyong lubusang pagtanda. Pakaingatan mo yan, Manuel, at ipagpatuloy ang paggamit nito sa kabutihan, gayon na rin ang lahat ng iyong kaalaman. Tugong wika pa ni Manuel sa matandang hari ng engkanto. Muli ho, maraming salamat sa pagtitiwala ninyo sa akin at sa pagkakaloob ng mutya ng Isla Puting Bato. Okay mga kahiwaga, maangas din itong si Manuel. Mag-isa niya talagang hinarap ang mga nilalang. Pero nakakaawa lang yung mga nabiktima na kung sana maagang napagkalooban si Manuel. Baka nailigtas pa ang ibang mga mangingisda at hindi napapagbintangan yung mga engkantong naninirahan doon na mga may kabutihang loob din sa pamumuno ng haring engkantong si Salim. Maraming salamat sa nagpadala ng kwento na itinago natin sa pangalang Manuel. Happy Holy Week po sa lahat at pagnilay-nilayan po natin ang paparating na Holy Week. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito mga kahiwaga, palambing naman po ng like and share. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, click mo na yung subscribe button dyan, pati na rin yung bell para updated ka sa ating mga bagong kwento. Muli mga kahiwaga, maraming salamat sa lagi ninyong pagantabay dito sa Ang Hiwaga. Kwento ni Manuel.